Purihin ng Panginoon. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid. Ito po ang ating JCLG Friday Online Bible Study at ito po ang inyong likod. Ako pa rin, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna po. Kaya purihin ng Panginoon, sa loob po ng ilang sandali, tayo magsisimula ng ating Bible Study. At purihin ang Panginoon sa mahalaga pong topic natin ngayong gabi. Part 3 na po ito ng Authority of the Believers. Marami po mga churches, hindi po walang alam patungkol dito sa topic na ito, sa paksa na ito. Kasi hindi na ituro sa kanila, ano. So tayo po, we believe in the gifts of the Spirit. Kami po ay mga continuationists. We believe in the gifts of the Spirit, in the power of those spirits still available in the church, in the body of Christ today. And we believe in the fivefold ministry gifts: apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. And we believe in signs, wonders, and miracles. We still believe in the revival coming to church. We also believe in the authority of the believers against the powers of darkness. Kaya meron tayong ministry of deliverance dito po sa aming church. Nag-exercise kami ng pinapractice namin ang ministry of deliverance from demonic oppression, deliverance from demonic possession. And we are using our authority, the authority given to us by the Lord Jesus Christ. We also believe in the power of the name of Jesus na ginagamit po namin sa spiritual warfare. Ginagamit din natin pag meron tayong kahilingan sa Panginoon, we call upon the name of the Lord. So praise God at mahalaga po ating paksa. This is part 3 ng authority of the believers. Purihin ng Panginoon. Maraming po salamat sa regular na attendees natin at salamat po sa inyo. So purihin ng Panginoon. Let's pray. Hallelujah. Panginoon, maraming po salamat sa gabi ito. Minsan pa na wini-welcome namin ang presence ng Banal na Espiritu to teach us tonight once again. We ask you, Father God, to refresh us with your fresh anointing of wisdom and revelation, para maintindihan po namin malalim na bagay na nagmumula sa speak to our hearts, reveal to us, Lord, yourself more and more, and fill our hearts with the revelation knowledge of your Rhema word. Maraming po salamat. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God, and all glory belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. Amen and amen and amen. So let's go mga kapatid at salamat dito sa awit ni Pastor Luis Boy Baldomaro. Ikaw ang aking buhay. Yung kanina, kanya rin komposisyon. Kasama natin ang Diyos. No? So maraming po salamat at atin na pong i-convert sa Bible itong ating gadget. So welcome everyone at nasa part 3 na po tayo ng authority of the believers. Basahin po natin ang sinasabi sa Matthew chapter 28 verse 18. Ito po sabi. And Jesus came up. Ito po yung nabuhay na maguli si Jesus. Nagpakita siya sa kanyang mga alagad. Ay sa Bible, nasa humigit kumulang 500 na katao nakakita sa kanya that he's really alive. Nabuhay na maguli. Nasa 500 yung pinagpakitaan niya sa isang sitwasyon sabay-sabay. Kaya sabi ng ibang mga kumukontra, hindi naniniwala sa resurrection ni Jesus,
hallucination daw yung, yung nakita ng mga alagad kay Jesus. Sabi ko parang magiging hallucination yung 500 na katao. Sabay-sabay nag-hallucinate. Purihin ang Panginoon. Sapagkat, nung si Jesus po ay nabuhay ng maguli, yun po ang katagumpayan ng Panginoong Jesus. Ano po? At basahin po natin ang Matthew chapter 28 verse 18. And Jesus came up and spoke to them, saying, all authority in heaven and on earth has been given to me. Okay. Noong si Jesus po ay namatay sa cross, ang kanya pong espiritu at kaluluwa ay pumunta sa impyerno, sa hell, doon sa underworld. Hell is located in the very center of the world, of the earth, no? Nandun po sa center ng mundo natin. Kaya nga habang lumalalim ang mundo, painit ng painit. Ano po? At ang hell, talagang mainit na lugar. Nung si Jesus ay hindi pa nabubuhay na maguli, nandoon siya sa compartment of the dead, doon sa hell. Yung time na yon, yung pong hell, kung tawagin sa Greek ay Hades or Hades, nahahati po yun sa dalawa. Ano? Ang pinaka-dividing line niya ay malalim na bangin, bottomless pit kung tawagin. At yung isang parte, isang bahagi ng Hades ay tinatawag ng mga Jew na paradise or Abraham bosom. No? Doon po pumunta yung mga Old Testament saints, yung mga Jews na under the Old Covenant, nung namatay, doon sila pumunta sa Hades na maginhawa ang lugar doon, may tubig, malamig-lamig. No? At doon inipon yung mga Old Testament saints na sila ay naghihintay sa pagdating ng tagapagligtas ng Panginoong Hesus. Nandoon sila, nananatili noong time na yun. At dito naman sa other side of Hades, ito yung torture na lugar. Ito yung, nandito yung apoy, nandito yung mga demons na pinadala ni Satanas to torture the unbelievers doon sa hell. Nandun ang apoy, nandun yung mga uod na hindi namamatay. No? Talaga yung lugar na mainit, walang tubig. Okay? Naalala ko sino ba yung, I forgot yung pangalan niya. Yung author ng book, nasa YouTube din po yun, 23 Minutes in Hell. Siya po ay dinala ng Panginoon in the spirit sa hell, isang gabi, at 23 minutes siya na nanalagi sa impyerno para ipakita ng Diyos that there's a place called hell, no? Na totoo ang hell. At doon sa hell, ipinadama sa kanya ng Panginoon mismo kung gaano kahirap sa impyerno, sa hell, doon sa other side, sa torture place. At sabi nga, walang hangin, there's no air in hell. At ang amoy ay amoy na bulok na laman, nasusunog na laman, at amoy ng asupre, no? Na mabahong sa hell. Hindi mo ma-explain ang baho, malansa. Naalala ko nung minsan may kinas-out kaming demonyo, no? Nung nag-manifest yung demonyo, sumingaw yung demonyo, ang baho. Amoy underworld talaga, amoy asupre, amoy kanal, amoy malansa. Hindi, unique ang amoy. Kakaiba na malansa siya, na amoy sunog, na bulok, na amoy asupre na nasusunog, no? Galing doon yung demons, no? At pumasok sa katawan ng babae, nung kinas out namin, nagmanifest, sumingaw yung amoy demonyo talaga, no? Umalis din yung demonyo. At niya ang binigay sa atin, Panginoon, no, authority to cast out demons, no? May authority tayo laban sa kanila. At ang pag-exercise ng authority nating mga manampalataya is by using the name
of Jesus, no? Ang kanya pong victory ay ito. So, nung siya namatay sa cross, no, ang kanyang spirit and soul habang nakabitin sa cross at patay ang kanyang katawan, ang kanyang spirit and soul ay pumasok po sa underworld, no? Saan siya pumunta? Alam niyo, pinagdidibatehan ito ng mga pastor, mga theologians. Sinasabi nila, ba't niyo sasabihin, Jesus went to hell, but may kasalanan ba siya at pupunta siya sa impyerno? Hindi naintindihan. Sinabi na nga sa Acts chapter 2 na si Jesus went to hell. May pagtatalunan pa. Ngayon, ang tanong, saan bahagi ng hell? Doon sa paradise o sa torture place? Both. Ako'y naniniwala, I personally believe, parehong pinuntahan yun ni Jesus. Why? Kasi si Jesus po ang tanda nyo, dalawang title ni Jesus, Son of God and Son of Man. As Son of God, He represented God before man, before all men. And as Son of Man, He represented mankind to our God. Nire-represent niya ang buong lahi ng tao nung siya ay nagkatawang tao. At hanggang ngayon naman ay 100% man, si Jesus, but at the same time, 100% God. Napaliwanag ko na sa inyo last week kung bakit si Jesus ay combination ng God and man para tayo ay mailapit niya sa Diyos at mapagsama tayo ng Panginoong Jesus sa Diyos sa buong eternity. Makakasama natin ang Ama, si Jesus, at ang Holy Spirit at lahat ng mga banal ng Diyos ay kita-kits tayo. What a great reunion. Magkikita-kita tayo. Okay. So, sabi nila, ba't pupunta naman si Jesus hell? Wala naman siya kasalanan. Tandaan nyo, 2 Corinthians chapter 5, verse 21, Jesus was righteous, the righteousness of God, but He became sin for our sake, so that we who are sinners might become the righteousness of God in Christ Jesus. In other words, nakipagpalit po si Jesus ng posisyon sa atin. Inako niya ang pagiging makasalanan natin, dala-dala niya sa kanyang katawan, ipinako sa krus ang lahat ng kasalanan ng buong mundo. Bagamat siya po ay sinless, hindi nagkasala, pero sabi sa Bible, dinala niya ang ating mga kasalanan. Inako niya. Anong purpose? Para wag na tayong parusahan ng Diyos at para siya na ang sumalo sa kaparusahan na tatanggapin natin. Inako ni Jesus ang ating po mga kasalanan. Siya na ang naghirap para wag tayong pahirapan ng Panginoon sa Judgment Day. At ngayon, we who are in Christ, hindi na po tayo tutungo sa Judgment Day, sa Great White Throne Judgment. Ang haharap na lang doon, yung mga wala kay Kristo, yung mga sinners, yung mga hindi na born again, yung mga nireject si Jesus to become their Lord God and Savior, wala na silang chance. Pero tayo ngayon na kay Christ, tayo ay haharap sa Panginoon kung tawagin ay Bema Judgment Seat of Christ, not to be judged by our Lord, kundi para i-judge yung ating mabubuting gawa o yung mga ginawa natin according to our works. Bibigyan tayo ng Diyos ng reward. Yung Bema Judgment Seat of Christ ay bigayan po yan ng reward. Wala nang paghatol sa atin. So malinaw po yan. Iba yung Bema Judgment Seat of Christ na bigayan ng reward. Pagdating natin sa heaven, iba naman yung Great White Throne Judgment. Ngayon, ang haharap doon ay all sinners at lahat ng mga walang tagapagligtas ay haharap sa Diyos. Siguro pakikita ng Diyos yung kanilang ginawa para maipakita na binigyan ko kayo ng chance na lumapit sa akin, but you still rejected me. Ako lang tayo kaligtasan. Siguro pakikita ng Panginoon sa time na yun. Then, lahat sila will be thrown into the lake of fire, including, etong pinakita, including the devil and his demons and his fallen angels. They are defeated at sila ay tatapos sa dagatang apoy. Sama-sama doon at day and night doon sila ito torture forever and ever. Alam nyo, ang lake of fire, iba pa po yan sa hell. Ang hell ay nasa underworld.
Ang lake of fire, ewan ko kung nasaan, silent ang Bible. Kung nasa ilalim pala ng earth o sa ibang dimension o ibang lugar o bahala ang Panginoon. Basta mahalaga, maintindihan natin, iba yung hell at iba yung lake of fire. No? Ang hell nasa pinaka-center of the earth. No? Ang lake of fire ay kung saan lugar yun. Bakante pa po yung lake of fire. Ang punong-puno na ng mga kaluluwa na wala kay Kristo ang hell. Hell is like city jail. No? Pagdating na maibigay ng court yung judgment sa pusakal na magnanakaw na killer, no? Naibigay ang judgment, ikaw ay hinatulan na habang buhay na pagkabilanggo, no? Yun, ililipat na from city jail, ililipat na sa Muntinlupa, no? So, hell is like a city jail, lake of fire is like Muntinlupa. So, purihin pa rin. So, as for that, ano? So, si Jesus went to hell. Saan doon sa hell? Sa torture place or sa paradise? Boss, pinuntahan niya. After 3 days and 3 nights, no, na nagsuffer siya sa hell, bakit siya magsasuffer doon? Wala namang kasalanan. Yan sabi ng iba, tandaan nyo, dinala niya ang ating mga kasalanan. Although siya ay sinless, pero dala-dala niya at nirepresent niya ang lahat ng mga makasalanan sa mundo, nirepresent niya. At tanungin ko kayo, saan tayo sana pupunta? Kung tayo ay hindi na born again, kung tayo ay hindi niligtas ni Kristo, saan tayo pupunta? Sa hell. Bakit tayo pupunta doon? Kasi makasalanan tayong lahat. So, ginawa ni Jesus, inako niya ang judgment natin. Siya na ang hinusgahan ng Diyos sa cross. Then, ang kanyang spirit and soul ay dinala doon sa hell, sa Hades ng pagdurusa. Then after 3 days and 3 nights, siya po ay mission accomplished na buhay na maguli siya. Kagaya ng pinarapisay niya na sinabi niya ang anak ng tao ay huhulihin at siya ay papatayin, pero siya ay muling mabubuhay. Ano? Hindi yan naintindihan ng mga alagad, binaliwalayan nung buhay pa siya. No? Pero nung siya namatay, kaya sila ituliro, ang nangyari? Nawala ng ang ating Messiah, no? Hindi nila maintindihan kasi hindi nila inintindi yung sinabi ni Jesus noon, nabubuhay siya na the Son of Man will be arrested at parurusahan, hahampasin, then papatayin. Ano? Inignore nila yon. Okay, ngayon, kaya nung si Jesus ay 3 days and 3 nights doon sa Hades ng pagdurusa, after 3 days and 3 nights, tinapos ng Diyos. Bayad ang ating mga kasalanan. No? Hinusgahan na ng Diyos sa ating mga kasalanan doon sa hell kay Jesus. No? From the cross to hell, sa Hades sa pagdurusa, then siya ay nabuhay na muli. Ako'y naniniwala, ito yung time na siya ay pumunta sa other side of hell. Kung tawagin ay paradise or Abraham bosom. Mas elevated na lugar po yun, mas mataas na lugar at malamig doon, may fountain, may tubig. No? At siya ay pumunta doon. Samantalang sa Hades sa pagdurusa, wala pong air, walang tubig. Sabi ni, nakalimutan ko nga yung pangalan, yung author ng 23 Minutes in Hell, ang pakiramdam niya, yung 23 minutes, alam niyo, ang pakiramdam niya, sabi niya, yung 23 minutes na yun sa hell, ang pakiramdam niya ay 23 years na siya doon. No? Every minute, ang pakiramdam niya ay 1 taon na napakahaba. At hindi siya masyado makahinga. Sabi na, ang paghinga doon, ganito. Walang hangin. There's no air in the air, in hell. At wala rin tubig. Ang mga tao umiiyak, walang luha. Kasi nga, walang liquid, walang tubig doon. Uhaw na uhaw lahat. Pero walang mainom. There's no water in hell. Yung other side naman ng Hades, no, ay may tubig. Okay. So, tinawid ni Jesus, after mission accomplished, tinawid ni Jesus yung other side of hell, yung paradise, at nagpakita siya sa mga Old Testament saints, kila Abraham, David, kila Moses, sa mga prophets, at pagkatapos ay isinama niya lahat sa third heaven. 3 po ang level ng, according to the Bible, there are 3 heavens. Ano? Ang first heaven, yung atmospheric heaven. Yun nandoon, yung kilaloroon na ng mga ibon, clouds, yung atmosphere. First heaven po yun.
Pagdating sa second heaven, yung kinaroroonan ng mga galaxy, no? Then, ang third heaven, yung kinaroroonan ng God the Father, nandun ang throne niya, nandun ang mga angels, they are worshiping the Father, nandun si Jesus sa third heaven, no? At dinala niya, mula doon sa paradise, dinala niya sa third heaven yung mga Old Testament saints. Those Jews who were under the Old Covenant, niligtas sila ng Panginoon. See? So, kung hindi dumating si Jesus, hindi rin sila maligtas. Si Jesus tagapagligtas ng mga Old Testament people. No? Yung Old Covenant, hindi nagligtas sa kanila, no? Pero bahagi sila ng Old Covenant, kaya sila pinuntahan ng Panginoon Jesus. Ang tagapagligtas ay si Jesus, hindi yung Old Covenant. Okay? Kahit may Old Covenant, may covenant sila sa Diyos, pero kung hindi dumating si Jesus, hindi sila pinuntahan, hindi sila maliligtas. At dinala sa heaven ang mga saints or souls na nasa good part ng Hades, no? Sinama na sa heaven. Pati yung paradise, yung location, sinama na rin niya. Kaya wala na doon yung kagandahan ng paradise. At sabi sa aklat na Isaiah, ay nag-expand ang hell. Nilamon ng hell, ng fire of hell, yung, I believe, yung other side, nag-expand ang hell. So, wala na yung magandang lugar, wasak na yun. At ang mga saints of God ay nasa heaven na. Kaya tayo, pag namatay, hindi na tayo pupunta doon sa underworld, diretso tayo sa langit, sa third heaven. Sabi ni Apostle Paul, to be absent in the body is to be present with the Lord. Ibig sabihin, pag umalis tayo sa katawan nito, yung spirit and soul natin, umalis sa katawan nito, immediately present tayo sa presensya ng Diyos sa third heaven. Okay? So, nung nabuhay na maguli si Jesus, yun po ang katagumpayan niya. At sabi sa Colossians chapter 2, verse 15, hindi ko nabubuksa sa inyo, tinalo na si Jesus sa isang legal na labanan at iniwan niya si Satanas sa hayag na kahihiyan, sinamsaman niya ng sandata. Powerless si Satan, defeated. No? At pagkatapos, nung si Jesus ay nabuhay na maguli, dineclare niya ang kanyang victory. Narito, all authority both in heaven and earth, ibinigay na sa akin. No? Tandaan nyo, nung sinabi sa Philippians chapter 2, na hinubad ni Jesus, may hinubad siya, not his deity, hindi na hubad yung pagiging Diyos. Ang hinubad niya, yung kanyang kapangyarihan, pagiging all-powerful niya, pagiging present everywhere, pagiging all-knowing, hinubad niya pansamantala yun. No? Nung siya ay naging tao. Ngayon, bumalik na siya sa langit, I believe, ibinalik na sa kanya lahat. No? Yung pagiging omnipresent, he can be present everywhere. Yung pagiging omnipotent, pagiging all-powerful, pagiging omniscient, pagiging all-knowing, ay binalik na sa kanya. At ang authority na nawala sa kanya, ibinalik uli sa kanya. Ibinigay niya sa kanya. Kasi sabi niya, lahat ng kapamalaan sa langit, sa lupa, binigay na sa akin. No? So, ang full authority of God ay ibinigay kay Jesus. Pinagkatiwala kay Jesus. And listen, yun ay nung siya nabuhay na maguli. At yung authority na yon na ibinigay kay Jesus ng Ama, sabi ng mga kulto, kita nyo, mas mababa si Jesus. Kita nyo, tao lang si Jesus. Bakit? Kasi binigyan ng Ama. Natalakay natin na last week na kaya siya binibigyan as a human being, as man. No? As a man. But as God, hindi niya kailangan ang anumang ibibigay kasi sa simula kanya lahat. All the riches and wealth of God's kingdom belongs to Him. And He is the creator of all things, creator of God's kingdom, creator of heaven and earth. Everything was created by the Lord Jesus Christ. Colossians 1:16. So, yung sinasabi sa Bible na siya binigyan, siya ay inanoint, no? Siya ay itinaas, referring to His humanity. Bakit? Ano ang purpose doon? Lahat ng ginawa kay Jesus ay makakaangkas tayo. Tayong sumampalataya at sumama kay Jesus ay makaka-experience ng lahat ng blessing na tinanggap ni Jesus nung siya ay nabuhay na maguli. Hindi yung para sa Kanya, hindi niya kailangan yon. He is God the Almighty. Pero
binigyan siya, ayon sa plano ng Diyos, binigyan siya, as a man, binigyan siya ng exaltation, itinaas siya ng Ama, binigyan ng blessing, pinamanahan ng lahat ng kayamanan ng kahariang Diyos, si Jesus pinamanahan. Anong purpose ng Diyos? Para lahat ng minana na yon ay maipasa sa atin ng Panginoong Hesus. Romans 8:17, and as children of God, we became joint heir together with Christ. Lahat ng minana ni Jesus na siya na buhay na muli, ipinamamana sa atin. All the riches and wealth of God's kingdom belongs to us now through the Lord Jesus Christ. Kaya, kapatid, ikaw na kay Kristo, ikaw ang pinakamayamang tao sa buong mundo, sa buong universe. Mapag-alaman mo yan, no? Kailangan alam mo yan. At lahat na kay Kristo, ipinamana sa atin. Listen, His anointing, His power, His name, no? Kaya nga we are exercising our authority by using His name. No? Pinapalayas natin mga demonyo exercising our authority by declaring using the name of Jesus. Sa harapan ng mga demonyo, nanginginig sila sa takot at sila'y nagsisilabas pag binigkas ang pangalang Jesus. Kapag na kay Jesus ang full authority of God, nasa pangalan ni Jesus ang full authority of God's kingdom, full authority of the Father, ibinigay kay Jesus, no? All the riches and wealth of God's kingdom, lahat nasa pangalan Jesus, lahat ng names and titles of God sa Old Testament, lahat nasa isang pangalan lang, in the name of Jesus. Yung Jehovah Jireh, Jehovah Tsidkenu, Jehovah Shammah, Jehovah Shalom, Jehovah Mikadesh, Jehovah Nisi, all are in the name of the Lord Jesus Christ. Isang pangalan ang tatawagin mo, Jesus. At lahat ng provision ng Diyos that belongs to the name of God ay nasa pangalan ni Jesus. Okay? So, purihan Panginoon. Yeah, whether you're a baby Christian or matured Christian, whether you're a pastor or ordinary layman, you can use, right now, you can already use the name of Jesus. You can use it for spiritual warfare, no, exercising our authority as the believers. We can use it by calling upon the name of the Lord. Pag meron tayong pangailangan, pray in the name of Jesus. Sabi ni Jesus, at ako ang gagawa. Ako ang tutugon. Kapag kayo nanalangin sa aking pangalan, gagawin ko ang inyong kahilingan. No? Basahin natin ulit. Matthew 28 verse 18. And Jesus came up and spoke to them, to the believers, na siya na buhay na maguli, saying, all authority in heaven and on earth has been given to me. Okay? At pagkatapos na sinabi niyang, yung authority ko, yung authority, binigay sa akin. The full authority of God, nasa akin. Kaya if you want to glorify the Father, glorify the Son, Jesus. If you want to praise the Father, praise Jesus. If you want to honor the Father, honor Jesus. At natutuwa ang Ama na parangalan, sambahin ang pangalan ni Jesus kasi si Jesus at ang Ama ay consider they are one in their deity. Silang bumubuo ng isang Diyos, the Father, Jesus, and the Holy Spirit. After sabihin ni Jesus, ang authority, nasa akin na, no? Verse 19, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to follow all that I commanded you, and behold, I am with you. Sabi ni Jesus, I am with you always to the end of the age. Yan pangako ni Jesus. Kaya nga, sa spiritual warfare, sa ministry of deliverance, hindi kami natatakot kahit anong klase ng demonya kasi may pangako si Jesus, I am with you always. Okay. Ngayon, kung ating babasahin yung scenario din sa Matthew at pati yung sa Mark, pagsamahin natin, ang sabi ni Jesus sa Mark chapter 16, verse 17, ito yung kadugtong nung sinabi ni Jesus na siya na buhay na magli. Sabi ni Jesus sa verse 16, the one who, verse 15, and he said to them, go into all the world and preach the gospel to all creations.
The one who has believed and has been baptized will be saved, but one who has not believed will be condemned. These signs will accompany those who believe. In my name, they will cast out demons. Okay? Maliwanag po yan. Yung authority ni Jesus to cast out demons binigay sa church. No? By using the name of Jesus, we can exercise our authority. By using the name of Jesus, parang si Jesus mismo nandoon sa senaryo at siya mismo nagpapalayas sa demonyo. By using the name of Jesus. Hindi ikaw ang nagpapalayas, kundi si Jesus. By using the name of Jesus. In my name, you will cast out demons. No? They will speak in new tongues. No? Okay, etc. So, yan po sinabi, no? Yung sinabi. At kung idudugtong naman natin sinabi ni Jesus, na siya na buhay na maguli, sa Luke, sa Luke, ano? Tingnan nga natin sa Luke. Magkakadugtong yan eh. Verse 24, chapter 24, verse 46. Tingnan natin sabi ni Jesus, ha? Sabi ni Jesus, verse, saan nga ba yun? Ayan, verse 49. Sabi ni Jesus, so, sa Matthew, sa Mark, pinakita yung authority ni Jesus, ipinapasa na sa church, sa body of Christ, ano? So, we have the authority of Jesus by using the name of Jesus. Ito, kadugtong ito noon eh. Bukod doon sa authority binigay sa atin ng Panginoon, meron pang isang ibinigay, ano, sa atin. Okay, verse 49. And behold, I am sending the promise of my Father upon you. But you are to stay in the city until you are clothed with power from on high. Sabi niya sa mga alingid niya, go into all the world and preach the gospel. Pero teka muna, manatili muna kayo sa Jerusalem. Huwag muna kayong aalis. Hintayin nyo yung pangako ng Ama, ang Holy Spirit. Pagdating niya, the Holy Spirit will clothe you with power from on high. The Holy Spirit will empower you on that day. Kailan nyo? Sabi ni Jesus, hintayin nyo, manatili kayo sa Jerusalem. Kaya, yung pinagpakita ni Jesus, 500 na katao, yung nagpunta sa Jerusalem, sa upper room, 120 na lang. Bakit 120 na lang? Nasaan na yung 380? Oh, hindi naghintay. Ang matyaga yung 120. So, nabawasan. Ano? At yung 120 ang nakatanggap ng kapangyarihan nung dumating ang Holy Spirit. Pamula noon, yun po yung first outpouring of the Holy Spirit. Pamula noon, ang Holy Spirit ay binubuhos niya ang kanyang kapangyarihan at siya ay nagbabaptize ng mga manampalataya, baptism in the Holy Spirit, and the believers will be clothed with power from the Holy Spirit. Dahil nandyan na ang Holy Spirit. So, pamula nung Day of Pentecost, iyon yung una, inauguration ng pagdating ng presensya ng Holy Spirit sa mundo, no, bumuhos at 120 believers ang binabaan ng apoy mula sa malaking apoy na divide sa 120 at meron silang presence ng fire at they were all consumed by the fire of the Holy Spirit. They were clothed with power from on high. Sabi ni Jesus, teka, bago kayo mangaral, no, manatili muna kayo sa Jerusalem hanggang sa kayo mabihisan ng kapangyarihan na nagmumula sa langit, ang banal na Espiritu. So, yun sinabi sa kanila. Yan ba'y sinasabi sa atin sa panahon ngayon? Of course. Kung paano silang mananampalataya ni Kristo noon, tayo rin mananampalataya ngayon. So, at yan naman ay pangako ng Panginoong Hesus hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng mundo, hanggang sa pinakadulong mga mananampalataya sa last generation will receive the Holy Spirit. Kasi nandito na. Okay? Sa mundo ang Holy Spirit. Anong trabaho ng Holy Spirit? Babakapan tayo. He will empower us. Okay? So, dalawa po yung tinanggap natin mula sa Panginoon to be used for the glory of the name of Jesus and for our victory. Sa mga spiritual warfare at sa deliverance, ministry of deliverance, meron tayong kapangyarihan at kapamalaan. Okay? So, ano yung tinanggap natin? Authority.
ni Jesus. His authority is our authority. Paano ginagamit yung authority ni Jesus? Nung siya po ay nabuhay na maguli, no? Pinagagamit sa atin yung pangalan niya. By using the name Jesus, we are exercising the authority of Jesus. Now, bukod dyan, binabakapan tayo sa lahat ng paglakad natin sa pangangaral ng salita ng Diyos, sa pagmimisyon, sa paglaban sa mga kapangyarihan kadiliman, binabakapan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, and that is the power and the presence of the Holy Spirit. So we have the authority in Jesus, plus we have the power of the Holy Spirit. Tandaan nyo sa Acts chapter 10 verse 38, sabi doon, Jesus was anointed by God, healing all those who are oppressed by the devil, for God was with him. Ano? Si Jesus ay in-empower ng banal na Espiritu. Tandaan nyo, hinubad niya yung power niya as second person of the Godhead. At pansamantalang hiniram niya, na siya bumaba sa lupa, hiniram niya ang kapangyarihan ng Holy Spirit. At siya ay nabaptize sa tubig, at siya ay nabaptize sa Holy Spirit, no? Pinanahanan ng Holy Spirit. Bakit nangganap kay Jesus yun? Hindi ba siya ay Diyos? Of course. Pero, ginanap niya yun at naganap sa kanya para ano? Para sa pagiging tao niya, maipasa niya ang lahat ng yun, magkaroon tayong karapatan na matanggap kung ano yung natanggap niya. Bakit? Because dahil sa pamula ng tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, we became part of His body. Colossians 1:18, Jesus became the head of the body, and we, the believers of Christ, is now called the body of Christ. Pamula leeg, ulo, tingnan natin sa ilustrasyon ng katawan tao, si Jesus. Pamula leeg hanggang paa, tayong lahat ng mga manampalataya, sama-sama, the Universal Church of the Lord, sama-sama, kahit anong pangalan ng church nyo, magkakaiba, pero lahat ng mga churches na totoo, na binubuo ng mga born-again believers, sila yung mga tunay na churches, no? Hindi yan makukuha sa pangalan. Naalala ko yung ka-debate ko nung sa forum, pinagpipilitan na ang ligtas, yung ang pangalan ay nasa Bible. Pangalan ng church, ang corny. No? Iba raw ang pangalan ng church namin. Hindi raw kami ligtas. Dahil pangalan ng church namin, Jesus Christ, the living God. Kailangan daw ay Iglesia ni Cristo ang pangalan ng church, at ang Iglesia ni Cristo ang ililigtas ng Diyos. Sabi ko, teka, ano bang paniniwala mo? Sino ba nagliligtas? Ang pangalan o si Cristo? Hindi niya masagot. Pag sinagot si Kristo, o kita mo, hindi kahit anong pangalan. Si Kristo pala nagliligtas, hindi niya masagot. Pag sinagot naman niya, ang pangalan na nagliligtas, nasa sa Bible, na the Savior of the world is the name of the church. Hindi niya masagot. Sabi na, pareho. Pareho. Saan sa Bible yun? Ang nabasa ko sa Bible, only Jesus is the Savior of the world. Ang pangalan ng church, hindi nagliligtas. Saan sa Bible yun? Hindi rin nila masagot. Okay? So, sabi ko, ang tao, pwede umimbento na lahat ng doktrina, pero ang tanong, nasa Bible ba yan? No, sa kanila, pag hindi pangalan ay Iglesia ni Cristo, hindi raw ligtas. Ililigtas lang daw, Iglesia ni Cristo. Sabi ko, hindi ganon ako basahin ang Bible. Ang ililigtas sa Panginoon, yung mga na kay Kristo, hindi yung nasa pangalan, ano? Yung tinanggap si Jesus bilang Panginoon, nabubuhay sa kabanalan ng Panginoong Jesus, and Jesus became His Lord, His God, and His Savior. No? Mahalaga na paniwalaan si Jesus as God. Bakit? Except you believe that He is God, He is Yahweh, you cannot be saved. Sinabi sa Romans chapter 10, verse 9, ano sabi doon? If you will believe, if you will confess that Jesus Christ is Lord, you will be saved. Ano yung Lord? Pag tinranslate niya sa Hebrew, ang Lord kasi sa Greek, ay, New Testament was written in Greek. Ang Lord ay Kurios. No? Pero pag isinali niya sa Hebrews, yung salitang Lord, if you will confess that Jesus is Lord, if you will confess that Jesus is Yahweh. No, Lord is Yahweh. Siya yung Yahweh sa Old Testament.
At yung, if you will confess that Jesus is Lord, yan po ay quotation, kinote yan from Joel 28, na sabi, and those who will call upon the name of Yahweh, Lord, will not be ashamed. At kinote din yan sa Romans chapter 10, na those who call upon the name of the Lord will not be ashamed. Ibig sabihin, yung Lord na yun, si Jesus yun, at yung Lord na yun, si Yahweh, at si Yahweh si Jesus. So unless you believe that Jesus Christ is Yahweh or God, you cannot be saved. Kaya kasama yun. Kailangan ang panampalataya mo para maligtas. You believe that Jesus is God. You believe that Jesus is your Lord. And Jesus is your Savior. Okay? Balik tayo dito sa authority of the believers. Okay? So lahat na kay Jesus ipinasa sa atin. Romans 8:17. And as children of God, we became joint heir together with Christ. So sabi ko kanina, dalawa yung binigay sa ating Panginoon. Authority and power. Okay, ganito yan. Tandaan niyo yung nagsugo ang Panginoon nung siya ay buhay pa ng 70 disciples at pinahayo niya pair by pair, tigagalwa, no? Pinahayo niya para mangharal ng ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. At ang sabi ay, they can heal the sick. No? And they can cast out demons. At tuwan-tuwa silang nagsibalik. Lord, kakatuwa, even demons, no? Nangangatal, at nagsisilayas by using your name. No? Tuwan-tuwa sila, nakapagpalaya sila ng demonyo. Sabi ni Jesus, wag yan ay kagalak nyo. Kagalak nyo, yung ang pangalan nyo nasa aklat ng buhay. No? Kapangyarihan lang yan. Pag-exercise na authority ng pinakabalaga, kayo ay saved, kayo ay nasa aklat ng buhay. No? Yun nga, naku, may nakadebate ako sa forum ng Iglesia ni Cristo. Ang tatapang mga hamon ng debate, sige, paulakan ko. Sabi ko, Oxford debate. Sabi ko, hindi na kailangan Oxford debate at ako'y busy tao. I promise you, sabi ko, 3 questions ko. Bibigyan ko kayo 3 questions. The Bible, the Word of God, can debunk your false doctrine just by these 3 questions. I promise you. Hindi, pinakita ko sa kanila, hindi nga nila masagot. Ako, ang habang istorya, kasi sabi ko sa kanila, ganito ang pagtanong dyan Kayo ba naniniwala na si Jesus ay tao? Oh, of course, si Jesus ay Diyos. Ay, hindi. So, kayo ba naniniwala na ang Alpha and Omega ay title ng Diyos? Yes. Kayo ba naniniwala na hindi yan pwedeng akuin ng sino mang tao at Diyos lang ang pwede magkamit ng title na yan? Yes! Huli ka. Sabi ko, ka-10 question. So, kung hindi pwede yan maging title ng sino mang tao at Diyos lang ang pwede mag-title niya, how come ginamit ni Jesus at inamin niya, inangkin niya, Revelation 22 verse 13, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Pinakilala niya siya yung Alpha and Omega. Ang Diyos nagpakilala sa Revelation 1:8 na sabi, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the first and the last, says the Almighty. So ang Diyos nagsalita. Then kinlan ni Jesus sa Revelation 13. Then pag na siya yung Alpha and Omega, pagdating sa verse 16, I, Jesus. Bago sarhan ang book of Revelation, the final book of the Bible, nagpakilala siya, I am Yahweh, the Alpha and Omega. Kaya nga sabi ng mga Islam, sabi ng mga kulturen, ng mga religion, saan sa Bible na sinabi ni Jesus from His own mouth that I am God? Sige nga. Sabi ng maraming debatista pastor, wala nga niyan. Hindi, sabi nila, wala nga niyan. Pero maraming sinabi, mga alagad niya na Jesus, hindi, gusto namin sa bibig ni Jesus manggaling, I am God. Wala niyan. Hindi acceptable sa kanila. Sabi ko, huwag niyo sasabihin na wala. May 2 verse sa Bible, sinabi ni Jesus from His own mouth, I am God.
Alin yun? Yung sa Revelation 22, verse 13 and 16. I am the Alpha and Omega, the beginning and the first and the last. Meaning, siya yung Diyos. I, Jesus. From His own mouth, sinabi niya, inamin niya, siya ang Diyos. Sabi ko sa mga taga-IRC, if Jesus is just ordinary human being and not God, how come? Sa Colossians 1:16, sinabi, that by Jesus, by Him, everything was created. Siya ang creator ng universe. May tao ba na pwedeng lumikha? Hindi rin nila masagot yan. Ano? Hindi rin nila masagot. Sabi ko, pero alam nyo, kahit ipakita yung verse na yun, naku, pipiliin pa rin nila yung sinabi ng mentor nila. Mas paniwala sila sa sinabi ng tao. Sabi ko, it's up to you, piliin nyo ang salita ng Diyos o sinabi ng mentor nyo. Sabi ko, hindi nyo kayang i-debunk o hindi nyo kayang pabulaanan na si Jesus ay Diyos dahil ang inyong babanggain ay scriptures. Iilan pa lang yan. Ako, marami pa ako ipakikita sa inyo ng mga talata that will prove that Jesus Christ is the Almighty God. Nako, bandang huli, no, hindi manalo sa debate, inaaway na ako, pinagtulungan ako. Sabi ko, let's respect one another. Wag nyo ako tatawagin ganyan, ano? Lahat ng tinira na, personal na, pati sa pamamanamin ko, pati sublero ko. Meron daw bang ganyan, mga ngaral na nakasaklong pa o naka-t-shirt lang. Sabi ko, modern kami. Wag nyong gawing standard yung inyong mga ministro na lagi naka-Amerikana sa style ng church namin dahil hindi naman kami bahagi ng church nyo. Sa purihin ng Panginoon. So, hindi nila maipanalo yan lalabas sa Bible kasi binabangga niya ay Bible. Sabi ko, hindi ako magaling sa debate. Ang ginagamit ko lang, salita ng Diyos. Okay? The authority of the Word of God. Ako, ingat po tayo, So, unless you believe that Jesus Christ is God, Lord and Savior, you cannot be saved. Kaya ako sabi ko, kaya ako nandito, naawa lang talaga ako sa inyo. Ngayon, sabi ng Panginoon, hintuan mo na, do not give. Wag mong ibigay ang perlas sa mga baboy. Kaya huminto na ako. Nako, hinahabol ako, ini-invite uli ako. 2 forum yun ng INC. Hindi ko na pinansin, kasi dati umalis na ako, in-invite ako, sige, pagbigyan ko uli. Tapusin natin ang debate na yan. Ako, wala naman susura. Ayaw yung tanggapin na salita ng Panginoon. So, tuloy tayo dito sa topic, ng mahabang kwento, napasingit lang. At church, ang turing na church ay binubuo ng mga manampalataya na binago ng Diyos, na born again, at may Christ-like character, may Christ-likeness. Okay? So, yung mga 70 disciples, bumalik kay Jesus, tuwan-tuwa. Bakit nakapagpapalay sila ng demonyo? By using the name of Jesus. Sabi ni Jesus, huwag yan ikatuwa nyo, yung pangalan nyo nasa aklat ng buhay. Okay. Yung na-experience nilang yun, na pagpapalas demonyo, authority pa lang yun. Tandaan nyo, ang Holy Spirit hindi pa bumababa noong time na yun to empower them. No? So, ang ginagamit lang nila, panlaban, pangkaso sa demonyo, is the name of Jesus. Wala pa yung power ng Holy Spirit. Ngayon, after the day of Pentecost, bumuhos na ang Holy Spirit at unang nakatanggap ang 120 believers sa upper room, 33 AD, day of Pentecost, Acts chapter 2, yun yung inaugurasyon, unang buhos, malakas na buhos ng Holy Spirit, na pamula ngayon, ang Holy Spirit hindi na aalis sa lupa, mananatili na mananahan sa katawan ng mga mananampalataya, sa atin. Kaya bawat isa sa atin ay indwells by the presence of the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 3 verse 16, 1 Corinthians chapter 6 verse 19. We have the Holy Spirit dwelling in us, Okay. So, anong purpose ng indwelling of the Holy Spirit sa atin? Dalawang klase ang anointing na binibigay sa atin ng Holy Spirit.
nung magpasimulang manahan sa atin. Ano? Ang isa ay yung whole, anointing in us. Anointing in us, ang anointing nasa loob natin. Anong purpose? To empower us to become like Jesus. To help us develop that Christ-like character. To help us to bear fruit. Sabi ni Jesus, ang puno ng ubas na hindi nagbubunga ay pinuputol, o asanga na hindi nagbubunga, pinuputol at tinatapos sa apoy. So ang gusto makita ng Diyos, ang ma-develop sa atin ang Christ-likeness, yung to bear fruit with the fruit of the Spirit, which is Christ-like character. And the Holy Spirit, the anointing in us, will help us to become like Jesus. Mahalaga yun. No? That is for our personal benefits. Ngayon, ang pangalawang anointing na ating tinanggap is anointing upon us, covering us. No? Covering us. Nakalukob sa atin. Halimbawa, ito pong cup of coffee nito, merong coffee sa loob. Ganito ang katawan natin, merong Holy Spirit sa loob ng katawan natin, nananahan sa atin. No? At yan yung first anointing. Second anointing, second type of anointing is upon us. Ito yung katawan natin, no? Ito ang, kunyari, itong Holy Spirit, ito tayo, nilukuban tayo, no? Nilukuban tayo ng presence of the Holy Spirit. Ngayon, nasa loob ng Holy Spirit tayo. We are covered, clothed with the Holy Spirit. And that covering, sa isang banda, is called the baptism of the Holy Spirit. Pangalawa, that covering is, yun yung tinatawag sa Luke chapter 24, verse 49. Sabi dito, and behold, I am sending the promise of the Father upon you, but you are to stay in the city until you are clothed with power from on high. Ang Holy Spirit, yung anointing, nasa loob at nasa labas natin, covering us. At maraming mga demon possessed, pag in-interview ko, after na sila ay mahimasmasa, sabi nila, nakikita nila ang mga Kristiyano. Nakikita nila ako, nakikita nila yung mga kasama ko. We are clothed with bright light. Para tayong mga bumbilyan nagliliwanag. You know? Covered by the presence of God's light, and that light is the glory of God, and that light is the presence of the anointing of God, the presence of the Holy Spirit, covering us, protecting us. Para saan yun? To empower us against the powers of darkness. Para saan yun? To empower us to minister to God's people, to minister for the glory of the name of Jesus. To preach the gospel, kung anong calling mo, nandoon yung power mo. Yun nandoon yung anointing mo. To preach the word, to lay hands on the sick, to cast out demons, yun yung purpose ng covering us. No? So ngayon, doon sa sinugo ni Jesus na 70 disciples, tuwa na sila noon. Authority pala tinanggap nila. Ngayon, anong tinanggap natin? Dalawa. Authority ni Jesus by using His name plus the power of the Holy Spirit. Yes. Parang ganito. Yung pulis, maliit, payat na pulis. No? Kunyari, kunyari, ang height ng pulis ay 4'8", 4'7". 4'7". Tapos, pinagsuot mo ng uniforme ng pulis. No? Pulis. No? Naka-uniform siyang pulis. May dadaan ng malaking truck. Sasabihin niya, stop! Bay, kahit anong laki ng truck, irirespeto siya, titigil. Ang liit-liit na tao, gasino yung sagasa siya. Ano nagpahinto? Yung authority niya as a policeman. Meron siyang uniform. No? Ngayon, pag ang dumaan ay tangke, ini-stop niya, stop! Ba, i-stop din kahit tangke. Bukod doon, hindi lang authority ang binigay sa atin, even the power of the Holy Spirit. Ngayon, ang kagaya natin, police, naka-uniform. At bukod sa uniform, kargado pa tayo ng machine gun at ng heavy
powerful weapon. No? At kita, nakasakbat sa atin. Stop! At pagiging dumiretso, make my day. Meron tayong power. No? So, bukod sa uniform, we are equipped with power. Meron tayong weapon. May kapangyarihan. So, napasabugin yung ayaw sumunod. No? Ganyan ang kapangyarihan kapamalan natin against the powers of darkness. Kaya mo sumunod, in the name of Jesus, kablam. I release the power of the Holy Spirit. Kaya takot sila sa atin. So, listen mga kapatid. Nung tayo ay, balikan po natin yung sa Garden of Eden, ano? Teka muna, ang dami ko pa sasabihin. Punta tayo sa Jude. Wala na tayong oras, kaya ako po yung nagmamadali. And again, ulang na naman ako sa oras. Dito, Jude chapter 1, hindi ko na naman matalakay yung the authority of our physical body. Next, naku, magkakaroon ng part 4 ito. Diyan, part 4. Ito, part 3 ito. Banggitin ko lang sa inyo itong Jude chapter 1 verse 9. Mabilis lang po ito, wala tayo oras. Kasi saan po tayo, ha? Sabi dito, but Michael, the archangel, when he disputed with the devil and argued about the body of Moses, did not dare pronounce against him an abusive judgment, but said, the Lord rebuke you. Hindi makapagsalita ng anumang against sa Diablo nung pinag-aagawa niya ni Archangel Michael at ng Diablo ang katawan ni Moses. No, sa NLT ito sabi, but even Michael, one of the mightiest of the angels, did not dare accuse the devil of blasphemy, but simply said, the Lord rebuke you. This took place when Michael was arguing with the devil about Moses' body. Bakit hindi makas out ni Michael, na Archangel Michael, si Satanas, na sabi, in the name of the Lord, I cast you out. But ang tanging lang niya magagawa ay, the Lord rebuke you. Nasawayin kaya ng Panginoon. Bakit? Kasi si Michael ay may anointing as an angel, si Satan may anointing din, no? Anointed angel siya noon, then nanakaw, nakuha niya yung anointing ni Adam, so meron siyang Adamic anointing on earth, at yun ang I believe ginagamit niya, pero listen, bakit tayo manapaltiya? We can cast out the devil. We can cast out demons. Bakit? Kasi we have a higher anointing. The anointing of the devil, the anointing of Adam, tayo anong anointing natin? The anointing of Jesus. So mga kapatid, hanggang dito na. Kaya in my name, you will cast out demons. So, mampasa tayo sa oras, let's pray. Heavenly Father, maraming po salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa aming po pag-aaral ng isalta, pagpalain mo bawat isa. Lord, may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all in Jesus' name. God bless. Next week po ulit, pagpalain kayo ng Panginoon.